Every time tinatanong ako kung sinong artistang ayoko na makatrabaho, si Angelica ang isa sa mga pangalan na pinabanggit ko. Kasi I worked with her sa Malaala, Maukaya. Pero that was a time na sabi nga niya, maldita pa siya. So, but after working with her sa Playhouse at saka dito sa film na ito, siya na ang favorite actress ko. Wow! Wow! Big word! At saka dagdag contents, ang boyfriend niya noon si Derek. Derek? Pasabog ka na. Anong kondisyon mo ibinigay? Parang out of all the scripts na binigay diba? sa'yo, ito yung tinanggap mo. Yes. Nung may mga binibigay talaga, no offense naman dun sa mga nag-aaya sa akin na tara na, game, balik ka na, ito yung kwento. Parang wala talaga siyang lukso ng dugo. Parang hindi nakaka-comeback yung yung dating niya. Diba? Angelica pa rin talaga, diba? Siyempre gusto mo na yung tahimik na buhay na meron ako ngayon, kailangan nyo akong pakitaan na talagang, ay sandali, ang ganda nito. Sandali, luluwas ako para dito. Kailangan ko nung manggigigil ako dun sa project eh. Yung hindi ka makakatulog, yung parang pag pinalagpas ko to, parang panghihinayangan ko. Yun yung hinihintay kong klase ng project. Nung nag-text sa akin si Direk Jeff, kinabahan na ako. Kasi love ko si Direk Jeff. Ano yung text? Ano yung text, Angge? Hi, Angge. Pwede ba kaming mag-present sa'yo ng film? Sila ni Attorney Joji nag-message sa akin. Halos sabay, same day. Parang pinag-usapan nilang i-ano ako. Hindi ba same day yun? Parang same day. Parang may naramdaman ako. Ano ito? By the way, meron yan ganito. Tapos, may number ka ba ni Angelica Uge? By any chance? so may ganon, may para akong napagtulungan. And then, parang bago pa mag-present, nag-message ka pa yata sa akin na parang may mag-present sa'yo sila Direk Chris. Oo, so parang may ganon, na parang, yes, may meeting na nga ako, may Zoom meeting, ganyan. Nung nag-Zoom, lumabas ang picture nito. Napag-usapan to. Sabi ko, ay patay. Eh, syempre, puwera pa dun sa story, di ba? Na parang, lagot. Wala, parang right then and there. Parang wala na kaming ibang pinag-usapan. Parang schedule na yung next. Kasi, yun nga, tulad ng sinabi ko, hindi, mahihirapan ako pag pinalagpas ko yung project. Ayoko na mga ganun eh. Nangyari na yun sa akin before, na parang, na hanggang ngayon pinagsisisihan ko. So, parang, so pag may maganda akong project na dumadating sa akin ngayon, ayokong palagpasin. Pero may mga passable naman. Pero yun nga, kasi ang tahimik na ng buhay ko, di ba? So kailangan ko ng worth it kailangan worth it. So nung dumating to, Worth it talaga. worth it talaga. Hindi ko kayo bibiguin dito sa pelikula mo. Lakas ng puwersa ni Attorney Joji. Siyempre. Hindi, ano experience mo naman nung una ka nang humarap sa camera? Uma-acting, especially sa scenes na madrama with Sanjo. Well, syempre nagsimula kami sa hindi naman kagad heavy yung mga kukunan. Si Direk Jeff, talagang bawat pitik ng mata, tono ng boses, babaan mo pa, hinaan mo lang, kalmahan mo lang. Lahat talaga, ginaid talaga ako sa mga unang, mga first 3 days. Talagang pawis na pawis yung kilikili ko. Hindi na lang nanginginig na yung kanamnan mo na parang, syempre gusto mong, na-miss mo yung pag-arte eh. And ayaw mo namang mapahiya. Diba? Pinagkatiwalaan ka din nila. Magandang yung project na binigay sa'yo. So may gusto kang ipakita sa mga tao. And especially now, diba? Parang mas marami mas lumalim na of course yung pagkatao ko dahil ang dami ng pinagdaanan. Sa isip-isip ko nga, diba? Kailangan magpakita tayo dito ng maturity, ng texture. Kasi iba na yung atake natin dahil iba na yung mga na-experience ko sa buhay. Ano sabi naman ni Habi sa pagbabalik mo? Okay, maganda po magbayad si attorney, kaya po pag uwi ko, may cheque akong inaabot. Masayang pong asawa. Hindi, syempre, sobrang supportive po. Sobra talaga. Of course, mahirap kasi para kaming naka-LDR dahil sa Zambales kami nakatira. So, may mga minsan,
straight 5-6 days, hindi ko nakikita yung mag-ama ko. And nahihirapan din sila mag-adjust dahil for 3 years, tutok ako sa kanila, di ba? Then biglang parang, oops, wala ako, wala ang ang sunshine nila sa bahay. Okay, welcome back. Ay, tapos napanood naman po yung trailer. Sabi naman, okay, pwede ka pang gumawa. Go lang. Very good, di ba? Sige. Welcome back. Tanungin ko naman si Tom, paano rin, nakadbisa man attorney? Nanay ko yan. Bagay, alam naman namin yun di ba? First film ko siya rin nagbigay ng big deal. First film na I was a part of. Kaya... Yeah, syempre, andun, ang hirap tanggihan. Pero it still has to be the material, especially with a topic like this nga. I'm not sure if I want to do a movie about that right away. Pero pag mabasa mo, wow, this is really good story na hindi mo mabitawan from start to finish. Hindi siya yung, mamaya na yan. As soon as I started reading it, akala ko kayo. Tapos bigla, what? Diretso na, tuloy na. I was like, wow, this is a really nice story. And yun nga, I know that it happens to a lot of people. I myself can relate to it. How can I say no? Yun lang, I just had to find Steven's wife. Okay. Welcome, congratulations. Ito naman si Bobby Regentina, Bulletin. Thanks. Yes. Except for Zanjo. And Zach, oo. Direct Jeff. Oo nga. How does it feel lang? Si Nico din pala. Yes, si Nico din. Yes. Okay, how does it feel na reunited kayo ni Angge? Nako, it's an honor for you, no, to to do a film like this with Jeff and everyone. Ako, nasa akin talaga yung honor and pleasure. Kasi una sa lahat, totoong may relationship na kami. Inaanak ko na siya talaga. From Here Comes the Bride na nagpalit yung kaluluwa namin at ninang niya ako doon. Tinutuon niya, yes. Kinuha na talaga niya akong ninang sa kasal niya. Pero buti na lang hindi nagpalit yung kaluluwa namin. At hindi ako ang nakahani mo ni Greg. Pasalamat ka. Oo. Hindi nagkaroon ng ano yun? Soul swapping at saka eclipse. Ang liliit na ng mga bigay ni Angelica ngayon. Meaning, galing na talaga sa puso. Hindi na yung parang acting na natutunan niya at pinapakita niya sa mga serye, yung ganon. Ngayon, yung mga binibigay niya, ay, masyado ng minsang kime, kasi siguro masyado nang malapit sa mga pinagdaanang sakit. Pero konting galaw lang, konting mata, konting bibig, konting hinga. Bigay. Tagos na sa'yo. Tagos na. So, marami ka namang natutunan sa mga pinagdaanan mong pain. Sana naman diba? Tapos gamitin natin, pagkakitaan natin siya. ROI tayo. Angge, ikaw naman, kamusta si Eugene? Nakakamangha. Ay. Palagi. Ang sarap panoorin. Pero sabi ko nga, si Ate Oge, meron siyang magic na hindi ka mai-intimidate. Ma-excite ka. Hindi ka, kasi may mga artista, di ba, na pagtungtong mo doon yung, paano ba ito, ano gagawin ko? Ang overwhelming niya, di ba, yung nakakakaba, hindi na ako makaarte. Siya hindi. Warm. Yung, ang sarap niyang makatrabaho pa din. Sarap lang niyang panoorin. And of course, ang saya-saya namin sa set dahil sa kanya. Z, ano game? Nakaka-excite gumawa ng scene. Parang alam mong may mangyayari. Nabasa mo ng script. Para bang siyang bahala. Pagka-eksena mo siya, kaya niyan siyang bahala. Siya babangka. Ang sarap ng eksena kasi parang unpredictable yung mga scenes kahit na ni-rehearse na namin. Ang saya. And nung huli naming project ni Kimidora, di ba? Oo, Kimidora, yun. Tapos ngayon, nagkasama kami. Siyempre, excited ako and reunion with Direct Jeff and Angelica at sa lahat. Kaya, sarap. Before I go to Bobby's question. Kasi may hope yung movie, hindi naman to laging may hope, diba? Sabi ko nga, once na matutunan mong mahalin yung sarili mo and pinili mo yung sarili mo, dun magsisimula yung beautiful beginning ng buhay mo. It's either may makita ka na para sa'yo or manatili kang masayang mag-isa. And napaka-special nun. It's a gift na
ma-achieve mo sa life mo yon, na talagang na-value mo yung self-worth mo. Anybody else? Encourage, discourage. Encourage, pero more on parang, ano siya, parang, ano ba to? Di ba pag, mas mag-iisip ka ngayon kung ano na mga dapat mong gawin, ang dapat mong iwasan sa mga single na may plano mag-asawa, yung magiging epekto sa mga bata, yun yung mas parang maibibigay ng pelikula. Parang mas, hindi ka naman parang madi-discourage na ayaw pakasal, ganito pala mangyayari. Hindi ganun. Mas Right. tuturuan ka, i-guide ka, parang guideline siya. Ito is the beginning of another story. Right. Nico. Kaya nga, ito pinalabas na namin tapos nalugmok ka na naman. Hindi ka nanonood ng maayos Parang gano'n. Pero lahat naman may chance na maging masaya. Yun na lang. Lahat may chance maging masaya. From the point of view of the director, So difference, wala naman. Wala no? Parang wala. Ganun pa rin kami. Siguro mas na-excite lang ako dahil ang tagal ko siguro hindi nag-work. And para bang ang blessed nung pakiramdam dahil nung babalik akong trabaho, sobrang gusto ko yung makaka-eksena ko. Like si Zanjo yung makakatrabaho. Para siyang dream project. Alam mo yun yung best friend mo kasama mo sa isang pelikula. Lagi akong kinikilig pag nakikita ko yung poster na may Panganiban tsaka Marudo. Parang, ang cute naman namin. Yung inabot natin to, parang ganun yung pakiramdam sa akin. Thank you. Congratulations. Well, at least the people who are close to me know that aren't true. So the public perception and the role, baka mag-blur yung line na yun. Pero yun nga, because of the project, sabi ko, why would I, parang sinabi ni Angelica kanina, why would you deny a project na panghihinayangan mo? It's a really good story. And my character is like a piece of like the opposite side of Celine's pain, na kailangan siya for the story, na panghihinayangan ko. So if I let my own fear, parang stop myself from being part of a project like this, mas feeling ko mananaig yung panghihinayang kaysa yung sa takot na yun na, siguro isipin nila, ganyan ba siya sa totoong buhay, yung si Stephen tsaka si Tommy, isa ba? I had to separate that because I know for myself and my loved ones that that's not the truth, this is a role, and it's a beautiful story, and I was very excited to take it on. Yeah. I'm sorry about that, no? Hindi ko kasi narinig. Kasi si Salvi kanina, ang ingay. Sabi niya, Aspect of it, pero knowing a lot of people who have also gone through the process, andun yung sometimes the lengths and the extent na kailangan yung puntahan on both sides, na parang andun na yung nagsisiraan sa isa't isa, like to get, kasi minsan yung requirements for annulment are very steep. It's ano talaga na andun na kayo nawawala na yung essence, nakakalimutan nyo na kung ano yung pinanggalingan nyo before. Maybe some of the stories, like it changes yung landscape from both ends, and it becomes very ugly. And let's just face it, that's a reality of a lot of annulments. It turns to that point. Kaya nga for me, I said earlier na I feel very fortunate na I had that option for a divorce. Na within weeks, at least I had to live. I had to go for my own process. I had to go to Nevada na no contest siya na state, walang cooling off period. Doon mabilis. So I had to live there for a while. I'm very thankful na I was allowed that opportunity. Kaya nga sana for other people then here sa Philippines, hopefully one day they would also be afforded that same right and that option. bongga, di ba? At least thoughts mga agam-agam. Well, syempre hindi ko po ini-invite at ina-attract yung ganong klaseng energy kasi parang medyo too early. Medyo kakakasal pa lang and talagang nasa honeymoon stage pa rin naman kami, awa ng Diyos. Masaya pa rin kami. So kapag of course, dahil natatakal siya dito, like noong mga unang araw, di ba, attorney, na pag-uusapan niyan, parang ako nanlalamig din ako ng, oh my God! Nakakaloka pala. So parang, so wala, babalik lang ako sa prayer na, naku, sana hindi mangyari sa akin. Sana okay talaga kami, sana ma-maintain namin, ganun. And you do your job, di ba, na maglagay ng spice at ma-maintain yung ganung klaseng happiness at alagaan yun. Meron kami ngayon. Yan. Ninang ko, tuturuan ako magsayaw. Kung paano gawin yung mga yan. So, binibigyan pa rin natin ng spice ang marriage. Ito, yung mga ganito actually, I believe nakakatulong.
yung umaalis ako, napapalayo ako ng sandali, hindi kami magkikita ng 2-3 days. Parang namimiss namin yung isa't isa, ganyan. Mas nagiging sweet kayo, di ba? Pag Of nakikita. course, namimiss namin eh. Tsaka, Tsaka, makita. minsan araw-araw, 24/7, nagkakaanuhan din kayo. Lagi na lang ganito. At least kapag ka umaalis ka, namimiss mo talaga. Namimiss namin isa't isa. Ang bongga, no? Taganap to lahat. Oo. Ang saya kasi, alam mo, tanggap naman natin na ang sitwasyon ng Philippine cinema ngayon napaka-challenging. Hindi lahat ng season, katulad noon, nakinagis na natin, especially my generation, going to the cinema is like a normal thing. Thrice a week or even twice a day. Ngayon, tuwing Pasko na lang tayo talagang nagiging piyesta yung pelikulang Pilipino. So as an actor, I really want to be a part of this celebration kahit once a year. And this time talagang natutuwa ako na dito sa pelikulang ito, kasama ako. I'm very proud of this film. Siyempre, last year parang piyesta ka rin, dalawa. Yes. This year naman, isa na. Palagay ko isa lang, no, attorney? Isa lang. Ang batas. So si Attorney Jackie ay nagbibigay naman ng kanyang mga guidelines, ganito ang gagawin ninyo. Kumbaga si Attorney Joji kasi may show siya before. Legal Forum. RPN9. RPN, favorite ko din yun. Dati, gigising ako ng Ay, by the way, fun fact, si Direk Jeffrey ang director ng Legal Forum. Totoo ba? Yes. Parang 15 minutes, di ba? Parang gano'n. Parang diba? gano'n. Pag umaga dati, bago Pag ko umaga. papaksos. Parehas tayo. Nanonood ako na, nag-enjoy ako. Channel 9! Tapos may guest siya I minsan. told you, attorney, remember the first time we met, di ba, na araw-araw ako nanonood. Nescafe ba yung ano mo? Sponsor mo, di ba? Tatandaan ko pa. Oo, may sponsor talaga, Nescafe, di ba? So, ibig sabihin talaga, Ano ba yan? Hindi ko... Ang hirap na magsalita kasi nung... ngayon na ba ako mag-speech? go! Practice na ba ako? Baka mamaya madali pa, hindi ko pa masungkit. Hindi ko talaga masagot. Kasi madami-dami na akong pelikulang nagawa for MMFF. Pero sabi ko nga, always a nominee but never a winner. Parang may gano'n na akong pakiramdam dyan. Mahirap masungkit ang MMFF. So, kung ibibigay o di masaya, talaga naman magiging masaya. Siyempre, di ba, kumemba ka, tapos pinaghirapan mo, luwas-luwas ka, Olongapo, Maynila, Olongapo. So, parang, kung may bibigay, parang gaganahan ka. Di ba? Ulit, parang, sige na nga, game, gawa pa tayo more. Pero kung hindi, masaya ako na nakagawa ako ng magandang pelikula. I think that's enough. And kung hindi Best Actress, box office na lang, mas gusto namin yata. Why Di ba, not? attorney? Mas Oo. gusto natin ang box office. So, sakali ba ito yung una mong MMFF na award? Sa buong career mo? Yes. Yes. Oo nga. Pero when was your last Film Fest participation? One more try. I think one more try. 2012. 2012. Wow. 13 years. Ayun na. Tagal na. Okay. Rose? Pansin ko Best lang, picture. parang lahat kayo dito sa cast. Depth yung feeling ko ay binigay sa akin. Nagkaroon ako ng ibang understanding habang inaaral ko yung script. Dati kasi parang, okay, alam ko na to, ganito lang yan. Basta papatakin ko yung luha ko dito sa eksena, sa moment na to. Good take to. Of course, nung nag-theater, nakita mo yung mas, lang yung kailangan. Madami akong na-unlearn and madami akong binitbit nung ginawa ko yung film. Kaya siguro mas lumiit yung mga galaw, mas lumiit yung mga binibigay kasi nakita ko kung ano lang yung sapat. Oo, parang akala natin, di ba pag nag-theater ka, lalaki yung acting mo, yung movements mo, but no. Of course, sa theater, oo. Pero kung i-apply ko na siya sa film, i-apply ko yung mga natutunan ko. Hopefully tumawid. Hopefully, tama yung mga tools na nagamit ko dito sa pelikulang to. Gamit yung mga natutunan ko. With Direk Tony Goya daw, na may mga
eksenang nahihirapan akong intindihin minsan paano ko ba siya ipoproseso. Kasi may mga scene works na tinatawag, kala mo naman talagang teatro na nang galing. May mga scene works na tinatawag doon. So, para intindihin mo pala ang isang eksena, ultimo yung isang line, di ba? Paulit-ulit mo siyang hihimayin, bakit mo nasabi to? At paano mo ba talaga siya i-deliver? And of course, sa movies, kapag gagawa ka ng pelikula, magre-reading lang kayo, magti-take na kayo. Kapag may adjustments, uulitin nyo. But sa theater, halos 2 buwan ninyong inaaral ng paulit-ulit yung linyang yun. Hanggat matumbok nyo yung totoong meaning. How is it working with Zanjo and English daw, Jerry. Paano to? Translate na. I would say it was very fun. It was a new experience for me to socialize with all of these actors who I also personally know. And it was really fun and it encouraged me to act at my best. And yeah, I'd say it was a nice experience to do this. Follow-up question from Alan Jonas. Would you like to do more acting projects? We'll see. Good answer. Thank you. Thank you. Every time tinatanong ako kung sinong artistang ayoko na makatrabaho, si Angelica isa sa mga pangalan na pinabanggit ko. Kasi I worked with her sa Malaala, Maukaya. Pero that was a time na sabi nga niya, maldita pa siya. So, but after working with her sa Playhouse at saka dito sa film na ito, siya na ang favorite actress ko. Wow! Big word! Favorite actress! Sandali, bigyan mo kami ng konting context, Direk. Bakit mo siya ayaw na maka-work noon? Anong klase ba siya nung artista nung panahon na yun? Naglalagari siya noon eh. Tapos, okay lang ba sabihin ko? Naglalagari siya noon. Tapos, nung nag-report siya sa set namin, siguro pang-4 o pang-3 araw na niya na tuloy-tuloy na nag-shoot. Pangatlo. Tapos, every time na nagbibigay ako ng instructions sa blocking, nakapikit siya, natutulog. O yun. Kaya ang feeling ko, parang nabastos din ako, di ba? But anyway, pass is pass naman. Oo, at saka nakita naman natin ang character development. O, anong reaction mo doon? Tapos ikaw daw ang favorite. Wow! Girl! Grabe yung big word. Hindi kasi noon, ginagawa ko yung iisa pa lamang. And then, I remember, galing ako ng Batangas. Parang Bulacan yung taping namin ng MMK. Late na ako dumating dahil pagkapakap ko ng Batangas, hindi na ako umuwi, dumiretso ako ng Bulacan. Siyempre yung tulog mo sa biyahe lang, diba? Tapos MMK. And I remember, parang 3 asawa ko yung namatay. So, buong episode ng MMK ako umiiyak. And 11 AM na ng Thursday, hindi pa rin kami pack up. Tapos binablock ako ni Direk. Talagang nakakatulog na ako. Like wala na, tumawid na yung kaluluwa ko sa kabilang dimension. Yeah, parang hindi naman, yan yung may sinasabi ko kanina, di ba? Na may mga nagagawa kang hindi ka proud. And noon, akala mo yung paglalagare ay ipapakita mo kung gaano ka kasipag. Pero yun pala, nakakabastos ka na ng mga katrabaho mo. So, at least ngayon may Eddie Garcia bill na tayo. Napoprotektahan na mga ganong chances para hindi na tayo makabastos ng mga katrabaho natin dahil sa puya. Reaction lang na favorite ka na nito. At saka dagdag context, ang boyfriend niya noon si Derek. Direk? Pasabog ka naman, Direk. Pero masaya ako, bawing-bawi na. Yung naging maldita ko dahil favorite na ako. Yes. Naging isang Jeffrey Chatorian. Yun lang ang mahalaga talaga. Ano feeling mo doon, Marsh? Ha? Hindi yun, gag. Hindi yung favorite. Isa dami ng actress na naka-work niya. Favorite ko. Ay, wow. Alam naman na yun, na talaga nga nung unang text pa lang niya, parang umikot na yung sikmura ko na parang, oh my God, mapapagawa ako ng pelikula. Kahit hindi pa nape-present sa akin, dahil ganun ko siya ka-love. I love it. Thank you. Excited kami for this.
idaan na lang natin sa legal na proseso. Wow! Love Attorney Jack. Perfect, perfect. Okay,